Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, ayan, may gagawin na naman tayong isang reaction about sa pag-surrender or pagka-aristo daw, sabi ng mga ibang vloggers or ibang mga news media outfit na sinasabi nila na nahuli, was arrested, nahuli. Pero sabi naman ng mga, syempre, mga kakampi ng Isiminay, kakampi ni Pastor Kibuloy na siya ay sumuko. So, bago natin alamin kung sino nagsasabi ng totoo, kung sino ang fake news or tinatawag na fake, riyaw or fake. So, pakinggan muna natin yung sinabi ng spokesperson ng PNP na si Fajardo, si Policewoman General Fajardo. General na ba siya? Ewan ko. Basta si Fajardo, ganun. Okay, pakinggan muna natin. Smiling po siya. Magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon. So, yun yung sabi niya na nasa kanilang mga kamay na nga, nakuha nila galing sa Davao. Tapos sinasabi din niya na dahil nung kanilang alauna ay nanood ako sa mga vlogger ng Banateros at saka Isiminay. Nakita ko yun doon na may nagtatakbuhan na yung mga pulis na ang dami-dami. Sabi ng iba, yung kanilang mga headlines, siyempre yung mga headlines nila, pang lang yun para may mag-click at saka may manood. Nasabi na 10K daw na mga pulis yung dadalhin doon ni General Torre. Yun ang sabi. So, ang iba nag-iiyakan na kasi nga 'di ba nung sa hearing sinabi ni General Torre na maghuhukay ulit sila at kung sino yung mga haharang ay ikukulong. Tapos kaninang mga alauna din, kaninang umaga at saka sa tanghali may nag-live din na si pambansang loyalista na sabi niya na hindi siya makapasok dahil natatakot siya or hindi siya natatakot, parang ayaw niya na makuha yung kanyang cellphone or baka siya ay ikulong. So yung kanyang live nasa labas lang, kasama na yung mga taga mainstream media kagaya ng PTV, may nakita ko doon yung ABS-CBN, GMA. So yun ang aking nakita. So yung commotion pala doon, yun na pala yung umpisa na nagkakaroon na ng negosasyon. So ang sinasabi kasi dito na si Pastor Kibuloy na bila ako may tiningnan ako, pala doon daw nakuha sa loob ng QJC. So pakinggan nga ulit natin. Sige nga, let's try. Okay, po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum ng within 24 hours po ay kailangan po nisyon. So, okay, so dito sinasabi sa pamagat ng Rappler Kibuloy's others arrest from the QJC compound. Yun kanila. Sana hindi na ulitin pag meron na talaga bukas. Meron tayong babasahin dito pagkatapos sa kanyang sinabi. So, sabi niya na doon nga sinabi ni Fajardo na sumuko, mapayapang pagsuko. Pero yung title ng Rappler ay Kibuloy others arrest from the QJC compound. So sila pala yung mga wanted, nagsama-sama pala sila lahat. So ito pakinggan natin.
ay joint efforts po ng PNP and AFP. See, inuna pa niya yung PNP na sa AFP naman. Syempre, kasi sila yung nandun. Okay, bigyan na natin ng benefit for the doubt. O, sige na. Ba ng ano sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? O, doon po mismo sumuko? Yes po. Okay, so yung tanong ng reporter na doon ba sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko si Pastor Kibuloy Apollo. Sabi niyan, tumango-tangon niya at saka kinonfirm talaga na yes po, yes po. Okay, patuloy natin. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodia Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Okay, so yan na, confirm. Sabi niya, sa loob ng KOJC po natin sila nakuha. Yun yung kanyang sabi. So, puntahan naman natin dito yung isang vlogger na pinatunayan niya na hindi. So, ito yung kanyang binasa. Hindi natin siya pakikinggan kasi naka-live pa siya. So, ito yun. Sabi niya dito sa ABS-CBN, Read attorney Topacio, lawyer of Pastor Apollo Kibuloy says, his client voluntarily surrendered based on reliable information. May mga information to sila eh. Based on reliable information, our client, Pastor Apollo Kibuloy, voluntarily surrendered to the Armed Forces of the Philippines, specifically the Intelligence Service of the Armed Forces, or ISAF. So, he was not arrested, especially not by the Philippine National Police under the DILG. Therefore, it is equal to the highest level for Secretary Abalos to be seemingly taking credit. So, si Secretary Abalos today ay sinabi ng mga vloggers na nandun siya sa Dubai. So, paano siya makapagpa-picture na nahuli nila, na naaresto sila na andun naman siya sa Dubai. Kasi yung picture daw na ipinakita dyan ay matagal na yun, hindi yun ngayon. Yung nilagay nila sa mga headlines na nahuli, arrested, yung ganon. Matagal na daw picture yun. So, sabi dito na Abalos to be seemingly taking credit for the non-existing arrest. As usual, Pastor Kibuloy's legal team shall continue to protect his rights under the Constitution and the laws as we prepare for his defense. So, sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Ang kampo ng PNP or ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy? Apollo na, alam na. Okay, so ito pa, meron din akong nabasa na nagpapatunay na hindi siya nahuli dahil siya ay sumuko. So, basahin natin yung trending. Kasi ang trending din, Pinoy trending, kanina, sinabi niya na yung kanila talagang headlines, breaking news, sabi, arrested, nahuli. Tapos, binago. Sabi naman, dito sa Pinoy Trend, abogadong ng iseminay, sinabing nasa bundok bago sumuko si Pastor Apollo Kibuloy. O saan daw siya sumuko? So, dito sabi, the lawyer of Isiminay said that Kingdom Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy was not in the KOJC compound when he surrendered. In his statement, Attorney Mark Tolentino said that Kibuloy surrendered outside the KOJC compound, disproved the claims of the PNP that the pastor was hiding underground. Kasi nga naman, within 16 days, hindi mo pa nakita, kadami-dami ng mga tao na dinala mo doon ng mga pulis. Tapos, hindi siya mahuli-huli, nagdala na kayo ng mga high-tech para pang-locate, tapos hindi pa na nakita. Siyempre, katanga-tanga na lang noon ni Pastor Kibuloy kung hindi siya magtago sa ibang lugar. Buti kung isang lugar lang ang meron siyang Glory Mountain, meron siyang Prayer Mountain, o kadami-dami niyang mountain. Dito sabi, it was confirmed na walang bunker sa KOJC compound, o sila yung naghukay, sila yung gumawa ng bunker, si General Torre. Si Pastor galing sa bundok bago siya nag-surrender sa ISAF, ayon kay Attorney Tolentino. So dito sabi,
A report from Mindanao Times also confirmed that Kibuloy was in North Cotabato when he surrendered to the members of the EFPO. Diba? Bukas meron itong breaking news. Ipapa-interview na yung iba dito. At saka yung mga lawyer siguro. According to the report, Kibuloy was brought to Davao City before being transferred to a bigger plane to Manila. It can be recalled that thousands of police were brought to the KOG compound in Davao City to search for Kibuloy. But they failed to track the pastor after more than 2 weeks of searching. Syempre, pag dinahlan mo ang ganun kadami, tapos ayaw pa niyang magpahuli, kasi gusto niyang sumurrender, di, maglalayas na yun ang lapad-lapad, ang lawak-lawak ng Mindanao. Doon pa talaga siya magsistay na napaka-obvious naman. Siyempre, sa kanyang lugar yun. Di, siyempre, madali siyang mahanap doon. As of this writing, KOJC has yet to respond to whether they will file charges for the takeover led by Brigadier General Nicolas Torre III. Yun. So, sino ang fake, sino ang fake, at sino naman ang hindi fake. Riyaw or fake. At saka meron pang update. So, ito yung update. Basahin nga natin ang update nila. So, according to an army officer who spoke to Times on condition of anomaly, Pastor Apollo Kibuloy came from somewhere in North Cotabato and moved to Davao, passing through the old passport and back at the hangar. So, bumalik siya dun sa kanyang hangar. Kaya pala sinabi ni Fajardo na dun siya nakuha sa KOJC kasi bumalik siya dun sa hangar niya sa kanyang hangar. Okay, so ito. He was then brought to Manila through a C-130 plane kasi marami sila, diba? 4-5. In a chance interview this evening outside the KOJC compound, Attorney Dinah Tolentino declared to provide further details regarding the surrender of Pastor Kibuloy. So, baka bukas. When asked why Kibuloy was immediately brought to Manila, Eastmincom said Lieutenant General Rex Luis Bergante explained it's for crowd control. Sa crowd control na. Kasi pag nalaman ng kanyang mga tauhan na nandyan siya sa kanyang compound, baka dumugin. So, baka ano pang mangyari. So, okay din yun. So, yun lang po. At kung ang comment nyo, kung kayo naniniwala na sumuko siya, sabihin nyo lang. At kung kayo naniniwala na siya ay naaresto, sabihin nyo lang din. Kasi free naman tayo. We are in a freedom country. We have full of freedom na inaapak-apakan na lang natin ang karapatan ng ibang mga tao. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Spent all my life holding all of it closely. I played it